Sa makasaysayang bayan ng Taal, kilala sa lumang simbahan at makukulay na pista, may isang tunog na unti-unti nang nababawasan. Ang hampas ng martilyo sa nagbabagang bakal. Sa poblasyon Zone 10, naroon ang iilang natitirang panday na patuloy nagpapanday ng itak, asarol at kutsilyo. Ito'y mga kasangkapang tahimik ngunit mahalaga sa araw-araw na buhay ng mga magsasaka at mangingisda. Sa bawat pag-angat at pagbagsak ng martilyo, kasabay ang patak ng pawis. Mula umaga hanggang dapit hapon, nakatayo sila sa harap ng pugon. Nilalabanan ng init na tila sumasabay sa tindi na kanilang determinasyon. Ang bakal na matigas ay pinapalambot ng apoy, hinuhubog ng tiyaga at pinatatatag ng paulit-ulit na pagpalo. Ganito rin ang kanilang buhay, hinubog ng panahon, pinatibay ng karanasan. Si Tatay Lando, 10 taong gulang siya na magsimulang humawak ng maso at bakal para matuto sa pagpapanday. Ito naging hanap buhay niya para matustusan ang kanyang pamilya. 15 taon pa ako noon natulog na. Ikaw nahila. Dati hila pang gayon hindi gayong blower. Mano-mano pa Oo, dati. yung hinihila. Hindi yung gayong blower sa kuryente ngayon. Ang mahirap namin ginagawa dito, yung asarol na disugo. Yung pinakamatagal gawin. Bago ka makayari na abutan ng tanghali, ang isa. Ilang araw, kami, basta may nadating, nagawa kami. Kami man hindi naman ako awa naman ng Panginoon Diyos ako hindi nasasaktan. Oo. Wala, hindi man. Ang makwanla yung talsik ng talip-tape, nakakapaso. Yung, pero pag yung mga nasasaktan, hindi. Wala. Dahil hindi man kami maghapunan, minsan hanggang may nadating lang nagawa. Pero pag wala, pahinga. Si Kuya Jobert naman ay ilang dekada na nagpapanday at hanggang sa ngayon, malaki pa din na itutulong ng pagpapanday sa kanyang buhay. Oo, sa totoo lang, ang pagpapanday ko ay ako'y dayo lang. Mindanao pa ako, tapos Sultan Kudarat ako eh. Sa madalit sabi, ako'y nakakaipon, nakabili ako ng lote, nakapagpatayo ako ng bahay sa pagpapanday lang. Bukod pa sa pagpapanday, pagkatapos ko dito, ganito, tapos ng trabaho ko, mamaniyo naman ako, magbabiyahe. Biyahe naman tricycle. Nabili ko yung tricycle niyan dahil sa pagpapanday lang. Subalit, mas mabigat pa sa init ng pugon ang katotohanang kakaunti na lamang ang kabataang nais matuto ng pagpapanday. Sa panahon ng teknolohiya at mas madaling hanap buhay sa syudad, mas pinili ng bagong henerasyon ang ibang landas. Wala. Yung anak ko, minsan nagawa, minsan nasama sa pagkuha ng solar hindi man permanente dito kung gusto niyang gumawa, hindi siyang marunong kaso hindi man panay dito, nasama nga sa pagkakakuha ng solar. Ngayon, 1 linggo sa pagkuha ng solar, ay pag walang tapos na daw dito naman, hindi permanente. Marami pong panday dito, marami po. Halos abay-abay yung panday. So medyo ngayon lang po, medyo kakonti na. Kasi namatay na po yung aming mga ninuno. Medyo wala na pong nag-aaral. Kumbaga po, nakapag-aaral na po Dahil lang ng mga tao, kaya po sila nagpapanday para po mapag-aaral yung mga anak. Ang iba po nakatapos na, nagtatrabaho na, so hindi na po sila nagpapanday. Kung magpapatuloy ang ganitong kalakaran, maaaring sa loob ng ilang taon, tuluyan na mawala ang tunog ng martilyo sa poblasyon Zone 10 at kasabay nito ang isang mahalagang bahagi ng pagkakakilanlan ng Taal. Ang mga panday dito sa Taal, Batangas ay may kanya-kanyang trabaho o ginagawa dahil mano-mano pa rin ang ginagawa ang mga gulok, balisong at iba pa. Sa kabila ng kahalagahan ng kanilang produkto sa agrikultura, kapansin-pansin na kakulangan ng suporta mula sa pamahalaan. Maliban pa rito, nakakaapekto rin ang pagpasok ng mas murang imported na gamit, lalong humihina ang benta ng mga lokal na panday.
ang dating pila ng mga suki ay napalitan na paminsang order na lamang. Masasabi ko lang po, tulungan po nila yung ating kultura. Tulungan po kung sino ba pong namumuno. Kasi pag ano naman po, lagi lang napapansin din naman po nila, pag sila yung mga lumalaban lagi pong nasa kanilang plataforma di gobyerno na ang kultura ng Taal huwag natin pabayaan. Magbibigyan nila ng pondo. Pagdating naman po noon, wala na, hindi naman po nila kami pinapansin bali wala na kami. Nagbibigay sila ng mga livelihood. Dapat yung kultura, yung pakilala ka, doon ko nakilala ang bayan mo Barong, Balisong, Bulok, ay nagbibigay sila ng livelihood. Magbibigay sila ng mga mga sisiw, mga baka. Hindi naman doon nakilala ang kultura natin Bakit doon yung mga taga-bukid lang yung inaano nila? Yun po ang aking mensahe. Pagtuunan po nila yung kultura para hindi naman po mawala. Ang pagpapanday ay hindi lamang paggawa ng itak o kutsilyo. Ito ay sining, kultura at kasaysayan. Sa bawat hinulmang bakal, naroon ang kwento ng sipag, sakripisyo at pagmamahal sa tradisyon. Habang may nag-aalap na pugon sa Poblasyon Zone 10, may pag-asa. Ngunit kung pababayaan, maaaring ang apoy na minsan nagbibigay buhay sa bakal ay tuluyan na mamatay at ang kasaysayan ng mga panday ay maging alaala na lamang ng nakaraan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Adam Taruk ng 104.7 Brigada News FM Batangas, the Music and News Authority.